Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Oh, kitang-kita nyo yung nakita. Harap namin, ha? Kita nyo, ha? Hindi nila nakikita. Hindi mo nakikita pa, mamaya. Oo. Ayan, mabibigla kayo sa guest natin ngayon. May bibigla? Kakabigla kasi iba na yung kagwapuhan niya, eh. Oo. Diba? Magaling na aktor at magaling na singer. Yun! Ikaw na, Miss Paige Day, mag-intro sa ating May idadagdag guest. pa ba ako? Anyway, kilala to, lalo na ng mga kapamilya, syempre. Of course. Mahusay na aktor, sabi nga ni Dean. Singer, composer, singer-songwriter. At ano din yan, sobrang sikat sa social media. Controversial. Yeah, the king of Kumu. Correct. Talaga sabi ko, the king of Kumu. Anyway. At idadagdag ko na lang din isang mabuting anak. Mabuting anak at naniniwala din naman ako na mabuting kaibigan. Di ba? Okay. Kahit hindi sumasagot for a year. Here's Marlo Martel! Marlo! Ay, sabay yung camera natin. This is your camera. Doon. Okay, ay. That's one. Dito ka. Hello. Welcome sa Marites Hello sa University. mga Marites dyan na nanonood. Magandang, araw. Umaga, Magandang gabi, sa inyong gabi. Ayan, no. It's nice to be here. Finally. It's nice to see Tagal you. na namin iniimbita ko. Alam mo na. Suplado po ito pero mabait ito sa personal. Hindi, mabait yan. Accommodating yan. For the first question, Rose. Hindi. Yes. Ano ba? Hindi, Marlo. Ano mo na ang latest sa'yo? Yan. Kasi alam ko, wow. coming from, during pandemic kasi, nagkakausap kami madalas nito. Ang alam ko, nasa Poly East ba? Tama ba ako? Noong panahon na yun. Okay. Noong time na Tapos yun. ngayon, you're back to Star Music. Yes. Final. Yes. So, what happened? Bakit balik Star Music Yun, muna? bakit ka umalis na Star Music, nagpunta ka na Poly, Yes. Tapting, and then bumalik ka uli ng Star? Yeah, okay. So, nung pandemic, nagkaroon ako ng matinding anxiety. So, what happened is, umalis talaga ako sa lahat. Umalis ako Star Magic, Star Music, Knowledge Channel. So, I had just to take the time for myself. So, ang ginawa ko, nag-aral ako, aral ako ng neuroscience sa Harvard Online. So, I have certificates for that. And then, nung time na ready na ako. Neuroscience? Yes. Bakit neuroscience? Ang layo sa Mamaya, music. sasagutin niya yan. Tama? Sige. Okay. Ayan, so, nung time na okay na ako, I slowly went back na bumalik ako sa Star Magic. Pero, I signed with Poly East kasi I was trying to find my sound. My sound, yes. Hindi pa ako super sigurado noon sa sa music ko, songwriting. But then, after 2 years, I didn't sign again with them. Then, after a year, I signed with Star. Pero nakapag-release ka ng single Yes. sa Poly East. Mga apat na songs, yeah. Tapos nagkaroon din siya ng collab with international singer, di ba? ano yun? Oo, nakita ko yun. Prior to Poly East yun, yung favorite ko na American Idol contestant nung 2019, si Evelyn Cormier, nag-collab kami with my original song. And I released it independently. Title on Bones. Yeah. So Marlo, actually, parang si Marlo ang isa sa mga artista natin na pangit naman sabihin na enjoy ang pandemic, no? Pero parang na-utilize mong mabuti yung talent mo, yung kaya niyang i-offer during pandemic. Pwede. Actually, hindi siya expected. Kasi nga, nung start ng pandemic, doon ako nagkaroon ng anxiety. Personal. Personal siya na reason. Hindi dahil sa nag-shutdown yung ABS. Not because of work. Not at all. So, ang nangyari, I stopped, diba? Pero parang feeling ko kailangan ko i-divert yung attention ko. Kasi natigil ko yung vlogging ko. Kasi hindi ko kaya mag-focus doon. Kasi pag nandun pala nagkaka-panic attack na ako . Talaga? Hindi ba naman outlet yun? Kasi hindi siya live. So parang I'm still with myself. Yung utak ko nga magulo . So nung time nun, hanap ko yung Kumu. And it's a way of me interacting live sa audience. And of course, nadadivert niya yung thoughts ko at the same time. So yun, tapos hindi ko naman in-expect na yung Kumu pala na yan, it would bring me so much happiness. And so much Well, Hindi naman super. Kasi na-monetize ng bonggang-bongga. So, ano yung mga na-rediscover mo during that time? Tapos,
yun na nga, balik natin, bumalik ka uli sa Star. Yung bang gusto mo ma-achieve sa Poly East, nagawa mo? I tried. Very very nice naman yung Poly East when it comes to like my vision. Pero siguro hindi lang din ako ready that time, and siguro wala ako sa tamang set of people. Okay. Na nahanap ko ngayon dito sa Star Music. Na dati wala sa Star Music. Na dati, yes. Na dati iba. Iba. Marla, babalikan ko yung time na sabi nga, very open ka naman doon having mental health issue at that time. So, what happened? And at the same time, paano mo nasabi na, I'm having this mental health issue, and paano ka naka-recover from that? Have you recovered? Yeah, okay, sige. Actually, pre-pandemic, I didn't know anything about anxiety, depression. Alam ko lang pag malungkot ka, sobra depressed ka. Pero hindi ko alam talaga yung anxiety. And may lahi din pala kami nun. Like my lola, my dad, they have clinically diagnosed. So hindi ko naman din alam, di naman nila nakikwento sa akin. Kailan mo lang nalaman na sa family? No, parang sabi ko, ano itong nararamdaman ko? Weird. Yung parang sa sobrang rush ng blood mo, parang nagiging numb na yung katawan mo, yung utak mo. Then mararamdaman mo talaga siyang gumagapan ng ganyan. Okay. Tapos the more you feel it, the more ako natatakot. Ano ang mga ginagawa mo? Mga nagmamanifest sa'yo? Talagang lugmok ako nun. Hindi ako masyado nakakabangon sa kama. Tapos parang sa pagagising ko pa lang, lutang na ako. O yung eating habit mo? Medyo nabago din, namayat din ako talaga nun. Nagmula siya kasi yung super close friend ko nung na taga Australia. Pumunta siya dito with his girlfriend nung January 2020. Tapos medyo may pagka-off sa kanya. Then, pagbalik niya doon, nalaman ko, kaya pala siya hindi nagparamdam ng 2 months, na mental hospital pala. So, nung nalaman ko yun, tas may mga nabanggit siya ng mga terms na psychosis, na parang napunta daw siya sa ibang dimension, ganyan-ganyan. Napanik ako kasi ang first love ko talaga, mind. Okay. I love the brain. And sobrang takot ako sa malose yung mind ko. So, anong nangyari? Nung nalaman ko yung story niya, araw-araw kong iniisip, baka mangyari sa akin yung nangyari sa kanya. In short, para ka na paranoid. Oo, parang may tawag sila sa ganun parang nasa self-identify mo yung sarili mo sa kanya. At nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Pero parang magkaiba naman kami ng history. Okay. So parang siya, meron talaga palang family history na may medication, ganyan-ganyan. Pero ano ko siya ng sobra, na-absorb siya ng sobra. Ang tagal ko bago makarecover. Umabot ka sa medication as in umiinom ka na ng mga muntik na ako magpa-check. Kasi nga, gusto ko din naman tulungan yung sarili ko, di ba? Pero kasi ang hirap lumabas nun dahil baka mahawa ka Dahil ayun yung peak ng pandemic, kakasimula lang. So, anong nangyari? I researched online. Then, meron ako mga pinuntahan ng mga free therapy with really doctors talaga na ina-explain. Gusto ko nalaman na anxiety pala to. And yung anxiety ko pala na yun, nasa peak na. Yung parang peak na sa sobrang tindi ng panic ng katawan mo, parang wala ka na maramdaman. Yeah. Have you taken medication? I didn't. I'm happy that I didn't. Ang ginawa ko talaga, tinrain ko yung sarili ko na ma-retrain yung utak ko. Kaya nag-enroll ako sa Harvard online ng neuroscience. So, yun, speaking of neuroscience, although napag-usapan natin to before, tinuloy-tuloy mo ba yan? I did. I did 3 months yata yan, di ba? I did. Tama Actually, self-pacing mo siya kung kailan mo gusto. Nakatapos ako ng 2 part. 3 part yun So, meron akong 2 certificates for that. Fundamentals of Neuroscience. And doon ko nalaman na scientifically, yung utak mo kaya lang nagkakaganon is chemical imbalance. Yes. May mga different traumas, di ba? Growing up. So, ang dami ko natutunan. So, hindi ko siya nare-regret kasi lumawak yung pagkaunawa ko sa life and sa utak ko. Kulit. since nalaman ko yun. So what I did was every time na may mga malalaman ako na causes na when it related sa mental health, I talk about it. Correct. And then I wanna inspire people kasi doon ako natuto Nung nanonood ako ng experiences ng mga tao na dumaan sa depression, anxiety, doon ako natuto. At least positive yung response mo. Yes. During that time na nangyayari to, ano ang ginagawa ng close people? Especially the tatay, yung mga malalapit sa'yo. Nakakadagdag sa problema ko. Paano and bakit? Kasi ganito yan. Kahit nung ako din, nung hindi ko naintindihan yung kaibigan ko nung dumadaan siya doon, sasabihin mo lang sa kanya, ano ka ba? Hindi, okay lang yan. Iniisip mo lang yan. Ayun pala yung pinakamasama mong pwedeng sabihin sa taong dumadaan ng anxiety at depression. Kasi nga, hindi naman din nila gusto yung nararamdaman na yun Hindi naman nila gusto yung naiisip. Pero meron nga scientific
scientific explanation kung bakit ganun nangyayari. So pag time na sinasabi ko sa tatay ko, sabi niya, lalo ako mababaliw niyan kapag iniisip mo yan. So nung sinabi niya sa akin, lalo nag-shoot yung anxiety ko, lalo ako nagpanic. Sabi ko, hindi dapat ganito yung nararamdaman ko. Kaya every time na nangyayari sa akin yun, I go to my tita's house sa province, nag-unwind ako. I'm happy though, yung best friend ko, which is older than me, every time na nagkakaroon ako ng ganun, ang sinasabi lang niya. Ang tawag ba doon? Attack? Okay. Anxiety attack. Sinasabi sa akin, acknowledge mo lang. Acknowledge your thoughts and then just let it pass, di ba? So doon ako, I'm happy that may nakaunawa sa akin tulad niya. Okay. Kasi ganun pala yun. Pagka may nararamdaman ka ng ganun, instead of resisting it, acknowledge it. Kasi pag nire-resist mo, lalo siyang lalaki sa utak mo eh. And lalo kang magkakaroon ng panic attacks kasi nga, naiipon siya. So what I learned was, you have to let your thoughts run like water. Parang tubig lang yan. Pagka binottle mo, pagka shinake mo, when you like open it up, diba? It's peaceful pa din. You have to learn how to adapt, right? Unlike pagka kunyara parang Coke. Pagka ginanon mo, sabog yan kasi there's too much pressure, right? The pressure. So what happens is you have to just let it flow. Kung may bad thought, kung may maisip mo, mamamatay ako mamaya, ganyan. Grabe ka. Pag maisip mo, baka atakihin ako sa puso mamayang gabi. Hindi ka naman umabot sa ganon. Nainisip mo baka mamamatay ka na. Inisip ko talaga mamamatay ako. Kaya nga ako nagkaroon ng anxiety. Oh my God! Ganon yung mga naisip ng mga taong may anxiety. Yes. Tapos mayroon din ako mga pinsan. That time, hindi siya makapag-work. Kasi inisip niya pag hinigal siya, atakin siya sa puso. Kahit hindi naman. Nakakatawa siya, right? Pero nangyayari talaga siya. So sobrang powerful nung thoughts mo for you, ay iniisip mo magiging totoo siya. But then again, what I learned is, hindi ganun ka-powerful ang mind. I mean, it's powerful. Pero it's an instrument that you use. You're a different entity than your brain. So what you do is you use it to your advantage, di ba? Hindi, you are not your thoughts. Totoo yan. Kasi pag sinabi ko ngayon na zombie ba talaga ako? Di ba? Hindi naman ako zombie. Pero, if you act on it, there's a possibility na magawa mo yung mga thoughts mo. Di ba? If you act on it, hindi porket naisip mo lang na mababaliw ka na. Yun pala yun. Saan pumapasok? Pero ang question ko ngayon, okay ka na? I mean, would you say na I have recovered? Recover ka na. I would say, Wala nang 100%. And another thing, totally hindi ka nag-take na any medication. Kasi, sabi mo kasi kanina nasa, poor level ka na ng anxiety. And you know that chemical imbalance, talagang ang isa sa nakakapag pa-heal in a way is to take medication, di ba? So, why? I don't mind. Kung talagang kailangan ko na ng medication, I don't mind kasi it's helping myself. Kasi nga sa Pinas may stigma na pag mental health, baliw ka pagka nagpapaano ka. But when you go to the States, it's so normal. They actually prioritize it. Yeah. So, ang ginawa ko talaga, sabi ko, try ko muna to. Manood muna ako ng mga therapy. Manood ako ng mga experience ng iba that they teach you how to like be intact with your mental health. Pag hindi ko kaya, mag-meds ako. Pero I did it. Talaga nag-aral ako talaga. Inaral ko talaga siya. Lahat ng mga neural connections sa utak mo, inaral ko siya just for me to know na may scientific explanation for that. Saan pumapasok yung sinasabi sa psychology na mind over matter sa mga naranasan mo? Well, of course, I know naman na sinabi ko kanina na hindi gano'n ka-powerful ang mind. Yun na nga yun. Pero powerful siya in a way if you use it to your advantage. If positive. Kasi anong nangyayari sa sobrang isip ng iba na sobrang powerful ng utak, sabi nila kaya nila makakontrol ng mga bagay-bagay sa utak. Hindi naman. hindi din naman talaga. Ma-hypnotize mo yung isang tao, hindi naman. Pero always naman talaga may mindset tayo na tinatawag. If you set your mind like to do your goals, to like achieve your dreams, pwede. Pero not to the point that you harm yourself. No, that's true. And ang natutunan ko din na sobrang magkaiba ang depression sa anxiety. Yes. It's actually so opposite. Para ka ng doktor na magsalita. Ang explanation. It's two different things. Yes. Sabi kasi nila pag anxiety, eto pa nakakatawa. Sabi ko dati may anxiety. Yung sasabihin ng mga tita, may depressed yung anak mo. Hindi nga ako depressed. May anxiety nga ako. Magkaiba yun. Ninenervous lang ako. Ang
anxiety. May nafe-feel ka lang sa parang meron ka noon, di ba? Kinakabahan lang ako. Napapraning lang ako. Ang anxiety, sobrang fearful mo. Yeah. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety attacks, right? Sobrang gusto mong mabuhay, takot ka mamatay. Yun. Ang kabaliktaran naman ng depression. Ang depression, sobrang lungkot mo. You don't feel the urge to live. Yes. You just feel like you're dead inside, right? Pero again, it's two different things. Pero same siya na mental health problem talaga siya. Na very common, na very treatable. And we're happy na nakalampasan nyo. Ang tanong ko na lang ngayon, ano yung mga physical manifestation na lumalabas? Like, pinagpapawisan ka ba? Nanginginig yung mga daliri mo? Pwede, alam mo. Naranasan mo mga ganon? Oo. Tapos talagang, sometimes, totoo yung sinasabi nila na hindi mo malalaman yung isang tao kung depressed or anxious. Kasi ako, I could easily put on a smile. Yes. Or parang kausapin kita, ganyan. Pero totoo, inside, you're just crumbling, you're crashing. Parang ganun yung nangyayari sa thoughts mo. Parang mamatay na ako sa thoughts ko, pero I can still communicate. Kaya nga sabi nga nila, you have to be kind to those na may pinagdadaanan na gano'n. Kasi hindi mo talaga masasabi. Hindi mo talaga masasabi yung perfect words paano siya makakalma. You just have to let them be. Yung, kumbaga tama ba ako? Malaking bagay yung may nakakausap kahit na hindi siya magsalita or magsabi ng any advisor. Basta. Just to listen. Yes. Right? So yung part na yon, would you say yung sasabi mo ang best friend mo sa Australia yung naging parang ano ba? Hindi, siya yung taga-Australia. Siya yung nagkaroon ng mental health problem. Yung kita niya ang ano. Ngayon, yung best friend ko na older than me, siya yung nagsasabi, nag-a-advise sa akin. So siya yung parang nakakausap mo talaga. So sometimes, sige, pag may problema ako, sabihin lang niya, okay, sige, sabihin mo ko ano yun. Kaya guys, so mag-uusay tayo, minsan 30 minutes, tapos marirealize mo, wala palang sense yung mga sinabi mo. Oo eh. Parang sa sobrang information overload, sobrang mga walang kwenta-kwentang bagay. Sometimes, kailangan mo lang siya ma-vent out. I-release, masalve. Tapos yung dapat yung makikinig, open-minded. Hindi yung parang sabihin lang niya na, ano lang yan, walang kwenta. Hindi. Kasi sa iba, may kwenta siya. Paano yung nakatulong sa composing skills mo, sa pagsusulat ng mga sulat? Meron mang ganon? Nung time ko sa Poly East, lahat ng mga sinulat kong kanta about mental health. That's true, I know. So about dun siya. Tapos, ito pa, tip lang. Isa sa mga nakatulong din sa akin nun, mag-journal. Kasi sabi sa akin, parang ayokong gawin nyo kasi parang feeling ko, ano ba naman to, parang grade school. Nagsusulat, babae na nagda-diary sa may crush. Pero alam mo, sobrang helpful siya. Yes. Na every time, gumugulo yung utak mo, write down your thoughts. Just write it. Kasi pag super clouded yung mind mo, doon ka nagkakaroon ng maling judgment eh. Kasi ang anxiety and depression, ang pinagmumulan niyan, false assumptions. Yes. Na parang di ako worth it, or parang may mamayang mangyayari na masama, ganyan. False assumption. So if you write it, tapos mababasa mo siya. Oh my gosh, parang wala palang walang sense yung mga ano mo, pero sa utak mo kasi parang big deal siya, pero pag sinulat mo, tas maano mo siya, move on ka na. Ganun lang. Pag na-acknowledge mo na, move on ka. Ito na, maiba tayo sa depression, anxiety. One last question lang ako. Allow me. One last question. Ayoko na niya makinig. Hindi sana lang. Paano ito naka-apekto sa yung eating habits? Kasi syempre, hindi lang puro utak ka. Syempre, kumakain ka pa rin, umiinom ka. Paano mo na-address yung issue na yun tungkol sa mga intake mo na pagkain? Kasi wala ka medication, hindi ka naman umiinom ng gamot. Paano naman pagdating sa food? Kasi hindi ka mabubuhay kung wala ka rin food. Noon, medyo payat ako ng panahon na yun kasi parang sa sobrang wala akong gana kumain. Lahat ng gana ko napupunta sa pag-iisip. Ayun talaga, lahat ng energy ko nandun. Iniisip ko na ganito, ganyan. Ganun lahat buong araw. Pero kumakain ka. Oo, kumakain kahit ako. ano. Oo. Hindi nga lang sobrang ganado. Kasi sobrang G ako mag-isip. Ayun talaga. Kasi may nakilala ko mga ganyan pag talagang dinadaan lahat sa kain. Oo, pwede. Anyway. Dalawa kasi effect. Merong hindi kumakain, meron namang parang stress eater. Nung panahon na yun, normal lang. Okay, that's good. Anyway. Yun. So, hindi mo naman naisip ng mga time na yun, baka I need someone. Romantically. Yung panahon na yun, emosyon. Nung panahon na yun, hindi. Sobrang busy ko nga sa sarili ko na akala ko totoo lahat ng mga iniisip ko. Sobrang doon pa lang, ubus na yung oras ko. Pero during that time, walang laging wala, nasa kwarto lang ako noon eh. Wala. So after that, kasi nung nagsimula na tayong medyo nakakalabas-labas na, isa ka kaya sa kung saan nagpupunta, nakikita ko sa mga posting mo, di ba? Yan na. Doon na bumalik. So at that time,
feeling ko nga may jowa ka nun eh. Wala. Ano, ang lagi kong kasama, friends. So I'm so lucky na meron akong group of friends noon na nakakaintindi. Tapos kahit baliw-baliw ako nung panahon na yun sa mga naiisip ko, nahayaan lang nila ako. So parang alam niyo yun, pinipilit kasi pag anxiety parang feeling mo may naka-chain ka eh. Na parang yung utak mo yung parang hindi dito ka lang, hindi ka alis ka dyan. So nung panahon na yun talagang I'm really trying to break free na parang kahit may anxiety ako, kakailanganin ko talaga magbakasyon. Sasama ako sa kanila sa mga trip kahit nakasulok lang ako. At least, parang sila, umikot yung mundo ko normal. May iba ka nakikita. So yung isang bahagi ng buhay niya, Rose. Wala man ako iba nakikita. May iba ka nakakasalamuhay. May iba environment naman. Kasi susundot ako dun yung isang aspeto ng buhay mo like sex life, wala at all. Ayan na. Diba? Kasi diba, pag mayroon kang ganung ganap, diba? Normal Sex life. May anxiety attack ka rin doon. No, kasi diba, clinically speaking itong pinag-uusapan natin. Kasi part ito ng mo Hindi, ano yun. Kabaliktaran yun. Gamot yun sa anxiety. Kasi yung mga negative na mga energies and chemicals. Lumalabas. Baliktad. Napapalitan ng mga good, good chemicals. Ganun. Diba? So in short, meron. Okay na yun. Okay na yun. O gusto mong pa-i-reveal? Hindi na. Hindi. Wait lang. Kasi nasa topic na tayo ng medyo relationship. When was the last time, Marlo? Na nagkaroon ka ng relationship? Hindi sex. Hindi sex life. Tinandaan natin dun eh. Gusto mo pa ba ibalikan yun? Ano ba? Hindi naman. Part naman kasi ng relasyon yun eh. Ay, hindi. When was the last time na you had relationship? Alin doon? Ano ba? Sex life, Relationship. Yung romantic ang sinasabi ni Rose. Siguro last year, gano'n. Pero hindi naman sobrang naging seryoso. Hindi naman naging legit. Hindi naging legit. Ano lang? Yung mga uso sa Gen Z na mga situationship na ganyan. So nagpapa-Gen Z ka. Situationship. Gano'n. Wala na. Alam mo yung sabi ko. Nakaganon siya. Sabi ko nga kanina, yung si Majoy, akala ko kayo. Ay, hindi. Klaruin mo kung sino si Majoy, ha? Si Majoy ay isa sa mga artista rin siya, isa sa mga Majoy Baron? Yeah, kasama siya dun sa movie na Child House. Alam ko. Hindi, At kaka-love team niya. Tama ba? Playhouse. Playhouse ba? Ba't ako Child House na Child House ano yun? Child's Play yun si Bahay Chucky. ampunan yun. Parang gano'n na rin kasi. Anyway, Playhouse siya. So wala. Pang-trabaho lang. Oo, ano yun? Kasi mag-asawa kami dun sa show eh. Kaya nag-post kami ng sweet. So kasi mag-asawa kami. After even wala na-develop or anything. May sarili kami show kasi sa Knowledge Channel. Ang title, I Love You 1000. So, friends ito. Yeah, friends. Hindi umabot sa romantic level. Dude. Hindi ka Pero gaya ni Marlo, nagkaroon ka Janela. naman ng relationship na showbiz? Si Janela, Si hindi Janela ba? Salvador. Biglang ginano namin pangalan na. Friends kami. Kayo ang talagang love team ni Oo naman, Sikat be kayo. careful, ano? Di ba? Friends. Hanggang ngayon, may Oo. communication. Minsan nag-hi-hi, nagkamustahan minsan pag nagkita sa event or sa Instagram. Umayos ka, Valentina yun. Oo nga. Kinongratulate ko nga siya doon eh. Proud na proud ako sa kanya doon. Ang husay niya. Ayun na. Ano yung tanong natin? Ayun Hindi, na. yun nga, yung Sabi mo. sinasabi niya. Sabi mo, nagkaroon ako ng showbiz. Yes. Wala. Hindi. Totoo yan walang lilitaw dito After. Hindi naman. all. Hindi naman showbiz yung ex ko na beauty queen eh. Yan na. Tama nga. Pero celebrity. Prior yun. Prior Oo. pa yun. Pwede naman natin pangalanan yan, di ba? Dahil naging open kayo. Siguro. Ewan ko. Okay lang naman. Wala naman siguro din sa kanya na. Nasaan na siya ngayon? Anong pangalan? Ngayon, siya, nagmamodel. Si Hannah Arnold. Si Hannah. Oy, taga Bicol, Miss International. Masbate. Masbate. Yeah, si pero yun, Hannah. more on talagang parang puppy love. Ako first boyfriend niya. So, LDR kami noon nasa Australia siya. Yes. So, naging beauty queen siya, kasi nakita ko yung support. Ano na lang kami ngayon? Beshies. Beshies. Very good. Nakita ko yung support mo sa kanya eh. Oo, saka sobra din niya mag-support. Pag nagko-concert ako, nanonood talaga yun. Siya pinalaban natin sa Miss International Yes. ilang years back. Last year yata. Oo.
Si Hannah Arnold. Galing. Ayun na. Super Okay. close. Ayan na. Anyway, Diretso na natin doon sa, kasi Love Life, Iskandalo, na-involved doon sa nausong X ngayon, yung Twitter. Tanong na natin. Kasi nakalimutan ko na kasi yun actually, medyo fresh pa sa akin. Sinulat ko yun. Na inintriga ka talaga, binash ka, nag-trending ka, nag-viral, na inaakusahan ka na nakikiganito daw, may nakiki-third party ba ito or what? Ito na Ano yung ba talaga yun? pagkakataon. Ano talaga yun, Marlon? Alam mo, hindi ko talaga alam. Sa totoo lang, ha? Dinabit lang pangalan mo? Sa totoo lang, ganito yan. Imaginary characters, let's put it that way. Imaginary characters lahat yung mga nandun sa post. Okay. Maski naman yung nag-post, Hindi pa rin. imaginary din. Kaya nung nagising ako na umaga na yun, na-stress ako. Kasi ang daming mga nag-message, mga pinsan ko, tapos At isa ako sa nag-message, di mo sinagot. nakakahiya siya in a way. Tapos ang nakakainis, yung mga tao naman, wala naman basis. They share it. Walang katotohanan na may gano'n na may nag-message sa akin, na meron daw akong kilala or friend na nakakasama, tas mini-message ko yung, wala yun. Ano yun lahat? Made up. Lahat yun made up. Kaya ang tanong nila sa akin kung kilala, hindi ko din kilala kung sino yung nag-post. oo. So parang nangyari talagang gusto lang niyang dumaan, magsira, tas nung nasira na, madami naniwala, dinilit din naman niya yung account. Kasi nagpakita sila ng mga convo daw ninyo eh. Walang convo. Okay ba nakakaloka yun? See? Wala naman talaga. Made up lang. Made up nga talaga lahat yun. Nakakaloka. Pero sinagot mo yan eh. Sinagot ko Actually, agad. matapang siya, sumagot siya doon. Pagkagising ko pa lang, sinagot ko na agad. At hinamon mo. Ay, talaga. Talaga. Kasi, So, nung hinamon mo siya, wala. Hindi sumagot or anything? wala naman nga eh. Wala talaga nga. Kasi nga, sino ba nga siya? Ayun nga ang tanong. So, eto na lang. So, I'm very lucky na that day nung nangyari yun, I'm actually on a vacation. Meron kasi yung super close friends ko, they work sa government. So, nung nangyari nung umaga na yun, talagang they gave me professional advice on how to address it legally. So, totoo talaga yun. Lahat ng mga screenshot, lahat ng mga paninira, lahat yun pinasa sa contact na sa NBI, connected sa NBI. So talagang Talaga nandun ako sa sa system nila. Andun talaga yun. So, na-trace. Pwede. Pero hindi Pwede. mo na pinatrace. Meron naka-trace kung nasaan nanggagaling yung IP address. Kaya ang iniintay lang nila, anong gagawin ko with it. Yeah. So pati ako, nag-consult ako sa under ko kung anong gagawin natin dito. At anong sabi sa'yo? Ang sabi niya sa akin, it would take money. Yes. It would take a lot of time. Ang sa akin naman, dapat magbayad yung gumagawa niyan, di ba? Pero inihintay ko lang na meron siyang gawin pa na isa. Tama Kasi nakabang naman eh. Nakabang na yung tao na binigay sa akin ng someone from the government. Tapos sabi nila, they would really back me up on that. Talagang tutulungan nila ako na ma-hunt down talaga if I really wanted to. Bakit hindi mo tinuloy? Dahil hindi wala mo naman follow up. Eto, ang sa akin eh. lang kasi, ayoko nang ubusin yung energy ko dun sa tao na yun kung sino man yun. And if mangyari din yun, talaga naman ready kami. Ready kami. I'm lucky nga na nung araw na yun, kasama ko sila, nasa probinsya pa kami. Pero syempre, may nagawa na siyang damage. Correct. Of course, yung mga tao, they wanna believe what they wanna believe, right? Special kung hindi ka naman talaga kilala at nandoon sa mundong yun. Oo. Ang pangit pa yun sa akin. Yung sa iba, kasi may mga screenshot ng mga sa akin naman, wala kang kahit anong screenshot. Wala ding mukha naman yung nagsabi. So, ganun ka-crazy ngayon yung social media. Correct. I hate social media. I hate social media. I hate the fact na they feel so entitled that they can easily destroy a person. At tulad ko, madaming at stake sa akin. Of course, pangalan ko and my scholarship. I'm a student right now. So if talaga na magkaroon ng something, my scholarship would be on the line just because of a stupid statement, 'di ba? So for me, dapat maging responsible sila, pati yung mga nagshi-share, kasi talagang yung mga nag-share na yun, may screenshots din ako, pinasa ko din Tama talaga. yan. Kasi nakita ko yon, allow me if I'm going to say this, yung outer world, 'di ba? Kasi ikaw parang hinanapan ka nila ng butas na kasi nagpo-post ka, naka-shorts ka, labas ang katawan mo, pa-sexy ka, nakahubad ka. So parang hinahanapan nila ng rason para, alam mo yon, i-connect ka kung kani-kanino. So, alam mo, nakakatawa siya, Kuya Ambit. Pero hindi ko masasabi na hindi din siya stressful. Ang hindi naman
kasi yung mga tao, ang daling maniwala. Yun lang talaga. Yun lang talaga. Sana next time, think before you click, sabi nga nila. Ako, noong pa sinasabi yan. Oo. They don't think, just click. They just click and click. Pero ayun nga ang problema. Kaya ako, mansin nyo, hindi talaga ako ma-showbiz talaga na tao. Hindi, ayaw ko ng mga na pinakikialaman yung private life ko. Ayaw na ayaw ko. Kaya ayaw ko talaga yung scene na pagiging artista. That's what I hate about it. So dahil ba dyan? Kaya parang medyo nagsishy away ka na sa mga teleserye. Hindi naman. Ano ba talaga? Nag-aaral din kasi talaga ako. Full-time student ako talaga ngayon. So, I'm a student at Enderon. Okay. Wow. So, Kapit-bahay namin yan. And at the same time, scholar siya na. Scholar ako doon. Star Magic, And no? yes, Star Magic gave it to me. So, I'm treating it as something that's very special kasi hindi ako nakagraduate. Dahil nagtrabaho agad ako for my family. So, I'm taking it as my chance, to like have a diploma, to learn more. Diba? So, hindi yung reason kung bakit medyo lay low. Pero ang gusto ko kasi talaga mag-focus ako sa music. Yes. And this time, I want people to focus on my art. Hindi sa issue. Kasi Huwag ka na kasi mag-uubad. Pero active ka Talaga pa ba? sa Ayaw social nyo? media. Hindi, kasi diba, sinabi mo kanina, hate mo yung social media. Pero ngayon, active ka ba? Hindi, hate it in a way na yung mga tao ang hilig magsalita ng kasi you know what, when my mom was alive, na yung may cancer yung mami ko, sabi ng mga iba doon sa mga comment section na pinapost yung article, sana mamatay na yung nanay mo. Hello. Di ba? Maraming ganun. Maraming ganon. I just feel so disappointed with the people. Although nagulat ako sa statement niya na I hate social media kasi parang contradicting in a way because I know that sabi ko nga during pandemic, isa ka dun sa sobrang bumongga during pandemic because of social media rin, di ba? And at the same time, sa mga hindi nakakaalam, itong kanyang newly acquired house, tama ba? Yeah. Ano yan? Produkto. Katas yan ng Kumu. Yeah. So, kumbaga, parang contradicting in a way, siya. no? Pero kumbaga meron talagang good and bad, but ano ba, you have to Ganito embrace yan. both, parang ganon. No, I hate that side of social media. Wala I hate that side na lalo pag artista ka ngayon. Parang feeling nila may karapatan sila. Yeah. Sa buhay mo. Sobra. Parang may say ba sila? Ako nga sa buhay ko, kung may mga kaklase ako na hindi ko type o mga tao na hindi ko type, wala ka say sa buhay ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. So bakit parang kami mga artista, parang ngayon, lagi kami nasa spotlight na kailangan kayo ang magdidikta sa amin. At silang masusunod. At kayo masusunod. Kaya nakaka-relate ako na nag-post si Julia Roberts ng statement na parang sinasabi niya na nakakalungkot yung mga tao na mga Gen Z na nabubuhay ngayon na there's judgment everywhere. That's true. Di ba? Para kasi sabi nga niya, I don't wanna get hurt pero it hurts. Di ba? Pag may mga nasasabing masama. Di ba? That's it. Anyway, so ang focus mo ngayon, ang priority mo ngayon is singing, right? Yes. Studies and singing. Although ever since naman talaga you're really into singing. So ano ang mga bago kay Marlo ngayon when it comes to your recording career? Yeah. When it comes to my music, this time, ako na talaga to. Kasi hindi ikaw? Oo, hindi ako. Kasi alam niyo yung pagka, syempre, newbie ka, tapos hindi ka pa fully confident sa music style mo, ganyan. Madaming voices, 'di ba, na parang eto ka. So nung time na gumawa ako ng album with Star that time, yung serye, it was an experiment. Good friend ko yung producer, si Kuya Kicks, pero experiment niya to make me country. Wow! Kaya yung album na yon country siya. So kahit naman ako, I mean, there's a part of me that loves country. Na may ganun daw kasi ako na something sa boses ko. So parang ginawa na experiment. But then again, it's not super authentic na ako yun. And there's no country genre sa Pinas. Correct. Right? Pero hindi ko naman hate yung process na yun kasi madami ako natutunan. But then again, hindi siya yung type na pakikinggan ko din for myself. So kasi hindi nga ngayon, ako yun. Inaral ko siya. Like parang binigyan ako ng pointers. Pakinggan mo to buong araw. Ito yung playlist mo. So talagang inaral ko yung genre na yun. So ngayon,
sino ka dito? I mean, ano ka pagka narinig namin yung music Bagong mo? kanta mo. Paano namin masasabing, ay, si Marlo to? Okay. Okay, songwriting-wise, I think I have a very distinct songwriting style. Sa mga hindi nakakaalam, I write my own songs. Yeah. Yung serye na album na yun, lahat yun ako yung nagsulat. Pati yung naging theme song ng PBB na Sana Ikaw Na Nga. So ako din yung nagsulat nun. Eto naman, EP din siya, upcoming album din. I think pagka nabuo, i-release siya sabay-sabay. Ako din lahat nagsulat nito. Pero mas may control ako ngayon sa kung paano yung gusto ko na maging Style and style everything. nung music, nung Yung voice. tunog, yung just the whole structure. Tapos I'm happy na ang inassign sa akin ni na Sir Jonathan of Star Music, si Sergio Ramos. So Sergio Ramos is the musician of Juan Carlos. So producer din siya, arranger. J.K. So, Labajo ba to? Yes. so siya yung producer ko sa buong album and nakuha niya yung tamang style for me. So, which is what? This is like, it's pop. It's pop but more on the darker side of pop. So let's say... Na may pagka-country nga. Siguro the way I just sing it. The way I sing, there's a cry sa boses ko. Pero if you will listen to it, it's more like on paano ba? Pero mga Joji, Post Malone. Kasi sila yung mga pinapakinggan ko din I talaga. see, gets ko. Ganun. Ngayon, yung single mo is, Good Karma. So, why Good That's the Karma? title. Yeah, Good Karma na ikaw ang nag-compose. So, why? Why Good Nag-produce Karma? din and And- lahat. Anong pinanggalingan nito? Itong Okay. song na to? So, it wasn't like I didn't push myself to write this. So last year, January 1, I just feel so messed up. Parang feeling ko sobrang gulo ng ng buhay ko. I was disappointed with myself. Lagi na lang. Oo. Kasi sa mga hindi alam nakakarami, kasi parang image ko kasi parang good son, ganyan. Pero sa mga totoo nakakilala sa akin, pasaway po ako talaga. Sa tatay at nanay ko, pasaway ako talaga. Sakit ako ng ulo. Tapos sa mga close friends ko, brat ako talaga. Nag-iisa ka lang. So ganun talaga yung attitude ko. Pero when it comes to people, I bond well with people. Pero madami ako mga things na fuck up sa life ko. Kaya yung unang line sa kanta na yan, first day of the year, I fucked up. Ayun yung line. Pero itong sinulat mo, Tagalog, English, or English paano? yes. Lahat English. siya. Alam mo Kuya Ambet, ano talaga siya para New Year's resolution ko. Kasi madalas sa mga sinusulat ko, talagang ibig sabihin, sobrang overwhelmed ako sa thoughts ko, emotions. So noong January 1 last year, napasulat talaga ako nito. Sabi ko, deserve ko ba ng good karma? Sabi ko, sana nakindig ako sa nanay ko na hindi ako naging masamang tao. Yung mga ganun. Grabe yung masamang tao. Hanap yung hugot ng pinanggagalingan yung mga nasaktan ako ng mga tao. So ayun yung naging kanta, yung Good Karma. So ano ngayon may papangako mo sa amin sa mga nanonood, sa mga gustong mag-appreciate uli ngayon at ma-rediscover ang isang Marlo Mortel as a singer, composer, etc.? Mapapangako ko? I can't promise anything. Ang masasabi ko lang is, this is my music, this is my sound, my story. If you like it, I'm super grateful. And if you don't, it's okay. Kasi kanya-kanya tayo ng taste. Alam mo yun, nandun ka na sa point ng buhay mo. You will not... Andun na ako sa point ng buhay ko, Kuya Ambit, na ayoko na mag-people please. Yeah. Totoo. Parang pagod na ako. Isang dekada na din ako sa industry, di ba? Grabe, no, isang dekada na Isang pala. dekada na din ako since Be Ayun. Careful. So, hindi na ako sa point na parang hindi ko na buhay para pasiyahin ka. Oo, Pero pwede ka pa namang i-racket. Oo naman, pero pag gusto mo yung ginagawa ko, yung art ko, then I'm happy na meron mga nakaka-relate sa story ko. Kasi at the end of the day, yung art ko, it's my story. Okay. So please invite them, them. especially with your Good Karma song. Yes. Kanila yan pwedeng pakinggan, i-download, or Yeah, sa lahat ng mga nanonood, I'm Marlo Mortel, and I would like you to be part of my journey. I wrote a song called Good Karma. It's about fucking things up in life, but you wanna make a difference. Yung parang nasa gago era ka. Yung parang nandun ka pa, tapos gusto mo magbago, ganyan, pero hindi mo kaya minsan. So, ayun yung Good Karma. And sometimes we feel that we don't deserve good karma, but we do. I mean, nobody's perfect. So let's just treasure everybody around us. That let's us who we want. Let's us do what we want and
still accept us for who we are. Galing. So, saan kanila pwedeng i-follow pa rin, syempre? Social media to ka catch ba? you, IG. Oo, hindi. Kasi X. ganito yan, syempre baka ano na naman nila, issue nila ako na ano daw, ayaw daw sa social media pero gumagamit. Alam nyo, Ayan na. there are some good things and bad things. naman. Meron kang ayaw sa pag-aaral, may gusto ka sa pag-aaral. May paborito ka. May paborito ka. Sa social media, ang ayoko, yung toxicity that comes with it. Diba? But again, if it's all for the goodness and the progression of every person, diba? Push! And healing ng mga tao, I'm all for it. Yes. So if you want to check out my social media, yan, Marlo Mortel Music sa Instagram and Kumu. I stream there. You could watch me live there. And then on X and TikTok, it's Marlo_Mortel. Facebook is facebook.com/Marlo Mortel page. Yes. Galing. Okay, maraming salamat. Thank you. Promote ko din pala. Sige, Of course, sige. I have an online shop. Okay. So it's called Ornstyle, Oriental Stones and Crystals. So mga bracelet, charm bracelets, evil eye, mga ganyan. Go to the Instagram and Facebook account, Ornstyle. Okay, maraming salamat, Marlo. Thank you, Marlo. Thank you. Thank you. Sa susunod mo Enjoy. punta dito, love life na pag-uusapan natin, ha? Ay. Hindi na siya pupunta. Okay, mga Marites, supportahan po ninyo si Marlo Mortel. Correct. At abangan nyo yung kanyang performance dito sa Marites University ng bago niyang kanta. Yes, good luck. Basta tayo, Good luck, rocket good pa rin luck. tayo. Basta- Oh, racket tayo. At good karma tayo ngayon. Hindi, sana, dapat. sana. Let's spread good karma. Correct. Literally. Mag-spread tayo ng good karma and yung kanta na yun, i-add nyo sa playlist nyo. And yung music video pala nasa YouTube na. So watch it. Andun yung cut ko. At maririnig ang good karma sa performance niya. Abangan niyo. Live na live. Oh. Dito Correct. natin yung debut. Okay, thank you Marlo Mortel. And mga Marites, supportahan po natin si Marlo lalo sa bago niyang kantang Good Karma. Magbabalik po ang Marites University!